Breaking news mga kababayan, nako po, magugulat kayo. Birada ni Marcoleta, De Lima nanginig. Pinag-usapan po ang kredibilidad ni Madriaga. Dito supalpal sila Benny Abante dito. Sila Trillanes, sila De Lima Luistro nanginig dito. Ibabahagi po ni Marcoleta paano niya nasabi na si Madriaga ay isang taong napakasinungaling. Walang bahid. Yung mga sinasabi, puro kasinungalingan. Si Madriaga kasi ginagamit din na isa daw siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman pala. Isa pa mga kababayan, Lacson, binira din. Sisibakin na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, marami pong nangangamba dito na ang pagkakaaresto ni Saldico pag uwi ng Pilipinas, mawawalang saysay ang pag-iimbestiga kasi nga haharangin na naman ni Ping Lacson. So dito mga kababayan, nako po, babalik si Marcoleta bilang chairman. So ngayon, pakinggan po natin si Marcoleta, pasabog na nagpagulat sa buong mundo. Ito po. Grabe itong pasabog na ito mga kababayan ko. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Diyan po sa Kamara ng Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara ng Representante. Pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan po. Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Hindi ko na papanood. Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at... Di parang ito ka mo, parang... Surprise witness nila. May sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw ho, bakit yung surprise? Marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi, by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient sufficiency inform. Opo. Tatlo yan sufficiency inform, sufficiency in substance, yes po, at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay. Mga kababayan, dito pa lang diskumpiyado na po si Marcoleta dito sa pinagyayabang ni De Lima na surprise witness. Ayon nga po sa balita, dinadalaw pala ito ni De Lima. Tumatagal daw po ng 2 oras si De Lima na kausapin po si Madriaga. Tila talagang may usapan dito sa script ni Madriaga. Kaya sumablay. Tila Junel. Hello, Junel. Sabi ni De Lima nung nakita sa hearing hello, Madriaga. Hindi ka na haggard. Hindi ka na stress.
Mukhang blooming ka ngayon. Mga kababayan, yan po ang sinabi ni De Lima. Kaya tuloy nagkakaroon po ng katatawanan sa social media. Tila naalala niya, hi Junel. Yun po yung sinasabi ng mga tao na nababasa lang po natin. So ngayon po, pati si Trillanes, dinadalaw din si Madriaga. Mga kababayan, tumatagal din ng 1 hanggang 2 oras ang kanilang pag-uusap. Kaya itong mga pasabog ni Madriaga, bistado, tila isang script, tila isang skit na sablay-sablay. Kaya sabi ni Marcoleta, bakit nila nasabi na surprise witness ito? Ba't nila pinakita agad? Puro sablay naman. Mga kababayan, itutuloy pa natin ito. Kaya itong si Ping Lacson, mukhang aalisin na. Yan ang sabi ng mga petitioner na kinakabahan sila, baka haharangin na naman ni Ping Lacson ang pagsabog ni Saldico. Ganon din ginawa niya kay Orly Gutesa. Pati yung 18 Marines, diba? O ngayon mga kababayan, ayaw na ng taong bayan na si Ping Lacson ang mangunguna sa Blue Ribbon Committee. Sabi nga nung naglalaba, kung si Ping Lacson lang ang chairman ng BRC, maglalaba na lang ako. Pero kung si Marcoleta, maghahanda ako ng chichirya at pansit habang nanonood. Makikinig ako hanggang matapos. Kasi umaasa at talagang expected na may mararating ang investigation. Pero dito kay Lacson, nga ang taong bayan. So dito kay Madriaga mga kababayan, nakakaduda at talagang pinagdududahan ang kanyang kredibilidad. Ito po. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nare-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal. Yan, opo. Ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tin, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya nga ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweet, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya. Parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, So masyado siyang mababaw na basta naisip lang ng piskal na
May batayan ito. Okay ito. Mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence, ay yung tinatawag nilang prima facie, Prima facie. Opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. Siksik, sarap at O, kita nyo mga kababayan, nagyabang po si Terry Ridon. Hindi na lang daw star witness, pero totoong ebidensya na ang sinasabi. Ayan ang ipinagyabang ni Terry Ridon sa kanyang social media, mga kababayan. Kay Madriaga nga, sablay-sablay na. Dito pa kayo sa ebidensya. Sabi nga ni Joel Chua kahit sinupalpal siya ni Ted Filon, dahil nga po sa cheque na ipinangalan daw kay Madriaga na 84 million na issue po ng Land Bank, sinasabi ni Madriaga sa Lubao, Pampanga. Isang mall daw, sa isang mall daw ni withdraw. Pero pagka sinearch mo sa Google at pati yung mga tao nagsasalita doon, na legit na taga Lubao, Pampanga, wala pong makita kahit isang tindahan o mall na sinasabi ni Madriaga. Ibig sabihin, ito ay chismis. Ito ay kasinungalingan. Wala naman palang mall sa Lubao, Pampanga. Puro palayan. Puro sari-sari store ng sibuyas, tinapa, bawang. Baka nung nakita na sari-sari store, akala niya SM Mall na. Mga kababayan, nagkaigit-igit na ito. Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa sa Senate Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Kaya nga yung piskal, sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna Pero kasi maliit lang yung opisina. Ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang ano mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero mababa ito. Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na minamatwid nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing kami. Yes po, yun daw Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po, Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung
kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ano eh. Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Oho. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko Opo. ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman eh, wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Para walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata, So Sen, eh. bagsak siya. Oho. Mga kababayan, dito pa lang basang-basa na at bistado ni Marcoleta itong si Madriaga. Puro picture sa campaign ang pinapakita. Nakita nyo naman, mga kababayan, puro picture sa kampanya. Wala man lang yung mga corroborative na ebidensya na magiging participation doon sa pag-iimbestiga. Puro siya. Puro kwento, puro laway. Walang konkretong simento na matigas na masasabi na magdidiin kay Sara. Kaya dito pa lang kay Marcoleta, hindi na pumasa. Daming sablay. Yung SM Mall sa Lubao, wala naman, puro palayan. Saan ka nakakita ng ganyang witness, star witness? Puro yaw-yaw na walang may pakitang resibo. Nako, sablay kay Marcoleta. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Oho. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible? Meron daw checking in ano. Opo, yun. Isa pa yun. May Hindi na. nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung ano. Bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, ha? kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit na sabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa Sa Senado talaga dapat. Senate court na So po. yung bahagi na yun Impeachment court. kasi, boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon. Ang problema, At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Oho. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution? Yes po, oo. Kasi yung mga Baka complaints naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Ayan, mga kababayan. Sabi ng mga bobo na tansong loyalista, lalo na yung abogado na nagmamagaling na si Attorney Jesus Falsis, na yung pag-iyak daw ni Madriaga is actually a great sign of his credibility. Bobo! Malalaman mo ba ang kredibilidad? Malalaman mo ba ang tao kung may kredibilidad sa pamamagitan lang ng pag-iyak? Paano pag tinuruan na umiyak ka sa number 46 ha? Lumuha ka ha? Tignan mo, pag dumalo si Trillanes dun sa kulungan, umaabot ng 2 oras. Nagmi-meeting sila. Ganon din si De Lima. Umaabot din ng 1 hanggang 2 oras para kausapin si Madriaga. Ibig sabihin, mga kababayan, gumawa po sila ng script, ng isang skit para sabihin na makatotohanan ang pagsasalarawan at pagsasalaysay ni Madriaga para idiin si Sara sa salang
wala namang katunayan. Kaya naumusga mga kababayan ko. Mabuhay po at shoutouts po sa lahat ng mga kababayan natin. At masugid na nanonood. Meron po tayong siya shoutout. Sabi niya kasi, ayan si Loret YT. Shoutout sa'yo. Gaspar Beltran. Ayan mga kababayan. At kay Ma'am Jackie Gamboa. Shoutout po sa iyo, ma'am. Alam ko, kilala niyo po. Kilala niyo po yung mga sarili niyo. Okay po. At sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo, manalig po tayo na lalabas ang katotohanan na mapanagot ang lahat ng mga korap. Kaya Ping Lacson, magdasal-dasal ka na dahil papalitan ka na ni Marcoleta. Ayaw na ng taong bayan sa iyo na manatili ka sa pwesta. Ayaw na ng taong bayan na manatili ka sa pwesto. Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, layas ka na. Yan ay sinasabi ng petitioner. Kasi haharangin mo lang ang mga pasabog ni Saldico. Yan po ang sinasabi ng mga komento. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.